Alone dito, alone doon. Ay, 18. Lato-lato. Guys, ang ganda ng view ko. Thank you, Lord, talaga. Instruments. Happy Friday, everyone! Diba, almost weekend na naman. Nakasurvive na naman tayo. Pero bago yan, syempre mag-work muna tayo ngayon. And ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa work bag ko. Ito yung bag ko. Alam niyo naman kung kanino to galing. Ito yung keychain ko na galing sa boyfriend ko. Ito naman galing sa lola ko. Hindi pala lola. Lola. Kasi nasa Canada. So, meron ako ditong AirPods. And kapag naubos na yung battery niya, lagi akong may spare dito. Pero actually, mas nagagamit ko to kasi madali lang. Itong travel card, just in case lang. And meron akong rosary. Actually, galing din to sa lola ko. Hindi ako nagkakamali. And nandito naman yung ID ko. Konting makeup lang naman. Meron akong lipstick dito. Galing to sa kapatid ko. Yung shade niya is Ruby Woo. Yan, ito yung gamit ko ngayon. Hindi ako masyadong nagma-makeup kapag nag-work. Ano lang siya, anong tawag dito? Sunscreen lang yan. Kasi, ang pangit ng mukha ko ngayon, di ba, hindi na nag-improve. Siguro stress yan. Or I don't know. And itong aking lip juicer. Galing naman to sa mami ko sa Body Shop. And itong cheek and lip tint from Benettin. Galing din to sa mami. And meron akong spare dito na hairband. Elastic, ponytail. And ito, hindi ito nawawala sa bag ko kahit pa gaano kaliit or kalaki yung bag ko. Laging may tissue. So, my powder, hand gel, hand cream, my deo, and itong aking body mist from Mango. Yung napili kong scent is yung La Caprice. Ito, pang everyday talaga siya. Para hindi naman sayang yung mga perfume natin na mahal. Hairbrush ba tawag dito? Tangle teaser. And of course, yung ating card holder. I'm sure nakita nyo na yung title ng vlog ko, yung Living Alone Diaries. And nagtataka siya kung bakit ang daming gumagawa nun. Sabi ko, hindi kasi normal sa atin yun. And dito, sobrang normal yun. Na kapag 16 ka na, 17 or 18, mayroon ka ng sariling place. So, para ma-inspire din yung mga Gen Z na kaya din nilang maging independent. And para dun sa mga parents na
wag silang mag-alala kasi kaya naman nila. So, ayun nga, 3 weeks siya sa Japan and ako naman, 3 weeks na alone dito and alone doon. Kasi pupunta rin ako sa London pero 2 days lang naman. Para lang maiba yung environment ko and bayan. And actually, pinagdasal ko to sa sa Valkenburg nung pumunta kami. Sabi ko, sana magkaroon pa ako ng mas magandang job opportunity and thank you Lord kasi nabigyan ako ng fixed na hours every week. And nagkaroon pa ako ng isa pang client. And kaya ko naman and kakayanin ko. Kasi hindi lang to basta-basta trabaho. Ito yung job with a purpose. Oh, di ba? Pang beauty queen. Kailangan lalakasan mo yung loob mo kasi yung pinapuntahan mo may mga sakit, meron din sila mga problema and yung problema nila hindi mo pwedeng dalhin sa bahay. And yung problema mo hindi mo pwedeng dalhin sa kanila kasi meron silang pinagdadaanan and ganun ka din. And speaking of laban lang, gusto ko namang ipakita sa inyo itong aking hikaw na gawa ng isa pang lumalaban sa Kakaiba Island. Handmade to ng kapatid ko, diba? Para sa mga mahilig magkape. Kung gusto nyo mag-request ng iba pang color or ng iba pang design, comment lang kayo dito sa baba and sasabihin ko yun sa kanya. Okay, for now, mag-work na tayo. Ang akong binili ko sa Apple Music, kanta na SB19 ni Ham. Kento. Wow, sarap! Adam Family? No. Game of Thrones? Adam Family? Star Wars. I know what this is. Nee, The Wizard of Oz. Cinderella. Shrek. Oh, may sagot din naman eh. Stefan, Lord of the Rings. Nakala mo sa akin, net slim. Good morning, guys. Ha? This is how we eat breakfast in the Philippines while watching Showtime. Ay, nandito mga makeups. Lipstick. Oh, dito mga lipsticks. Ito, Kylie Jenner. Yung eyeliner. Anong eyeliner? Or eyeshadow, I don't know. Ito, eyeshadow. Ito, eyeliners. My favorite is Justin. Kawawa ang timbang hindi na matibay. Mga 18, pakibash nga o body shaming. Bento. Ang lagi niyang order ay bento. Paano mas maganda? Yung bag mo yan. Love it. Stranger in my house. SB19 na naman. Yung YouTube ko puro SB19 na. Ito naman yung sinusuot ni Justin. SB19 na naman. Ito, sino nagsusuot nito? Si Josh. Lagi my fault. Ang ganda nito. Ito yung sinusuot ni Justin. Tapos ano yung task? It's okay, meron akong may tasya ko. Grado ka?
Dito Good evening, everyone. Grabe, bago to ah. It's currently 8 in the evening and kakatapos ka lang mag-shower. Nakapag-dinner na din ako and yes, I can believe na nakasurvive ako ng buong week and weekend na wala siya. Well, hindi ko pa naman siya masyadong namimiss. I mean, namimiss ko dahil walang magbabayad ng mga kinakain ko. Well, I don't know, dahil siguro kampante ako na kahit magbakasyon siya ng matagal, kahit kung saan pa siya pumunta, parang hindi ako mag-aalala na may gawin siyang kalokohan or kung ano man, and siya ganun din. Hindi siya mag-aalala na mabore ako dito sa bahay or malungkot. Basta gusto niya lang mag-enjoy ako. And syempre, deserve niya din naman yun kasi ang dami niya lang sinacrifice para sa akin and pinag-ipunan niya talaga yun and grabe naman talaga kasi magtrabaho yun. Problems, one by one they're falling down on me. One more day in Paris, paradise is not what it's made to be. No, just say you won't let go, 'cause my bones. Good evening mga beshi, Friday na naman and may barbecue kami bukas kaya gagawa ko ng fruit salad na Filipino style. Yun ang ambag ko. Sana okay lang ang week nyo kasi yung akin okay naman pero nakakapagod pa rin. And yes, 1 week na lang ako naman ang magbabakasyon. Siyempre meron tayong fruit cocktail. Meron din tayong whipped cream. Itong condensed milk. And wala akong nahanap na Coco Chanel. Pero meron ako ditong corn and cheese. And meron tayong special ingredients. Itong mangga. Pero ito na lang gagamitin natin. And ilalagay ko na yung ating secret ingredients. Yan. Na-blend ko na siya. Actually, nakita ko lang din naman ito sa YouTube eh. Yan. Tapos, i-whisk ulit natin siya. Tapos, ilagay na natin yung ating fruit cocktail. Tapos, yung ating corn. Tapos, ilalagay ko na yung ating cheese cubes. Hinati ko lang siya kasi tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung Dutch cheese. Ayan, tapos haluin na lang natin siya. Siyempre, tikman muna natin siya bago natin ipakain sa iba. Harap! O, diba nagka-dessert ako bigla? Lalagay ko muna siya dito sa mga container para madali ko siyang dalahin bukas. Tapos, magpapahinga na ako. Okay, bye! Maglalato-lato kami ng mami. Katapos magtuhog ng barbecue, lato-lato. Hirap nito, ito na lang mami. Lato-lato.
na bagay sa damit nyo, oh. Ang ganda. 75 pesos lang. Sabi ko sa inyo, SM price. Pwede ko siyang ipalis dito. Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head, and I got all these eyes on me, staring at me through my screen. Most nights I just can't wait to lie down. So tired from my thoughts that keep on swirling around. Medication used to help me breathe. Now it feels like it's abusing me. Happy hump day, everyone! So this is my outfit to get British pants in The Hague. This is the super init pero ayaw mong mangitim outfit. And of course, wearing my favorite shoes para kunyari matangkad tayo. Shout out to Kakaiva Island x Twin Bubbles for my personalized necklace. Let's go na dahil baka maiwan pa tayo ng train. Katulad ng jowa natin na nasa Japan. Charot lang. Got the goods. Diba kung pwede ko lang ipalit yung sarili kong pants, nagawa ko na. So anyway, dumaan na rin ako sa Toko, sa Asian store, and bumili ako ng matcha latte. Dumaan din pala ako sa Starbucks. Medyo nagsisi ako ng slide dahil super busy. Pero okay lang. And bumili na rin ako ng mga dim sum para kakainin ko mamaya or bukas. Actually, medyo naproud ako sa sarili ko kasi sweldo day ngayon. And pagkakuha ko ng pera, dumaan muna ako sa Asian store. Tapos umuwi na agad ako. Hindi na ako dumaan sa mga clothing store na lagi kong pinupuntahan and kung saan-saan pa. Pero credit ko naman yung sarili ko for a job well done kasi sumweldo, ibig sabihin, nagpagod. Kaya butterfly hug, yan. So, it's okay not to be okay yun eh. Sa London. Sabi ko, alone dito, alone doon. But now for a bridge that even Taylor Swift would be proud of, we have Tower Bridge.
Good afternoon, everyone. Hindi na ako nakapag-update kahapon kasi sobrang hilong-hilo pa talaga ako sa biyahe. As in the whole day. Nag-enjoy naman ako kaso nakakapagod talaga magbiyahe. Ano ba yan? Kaya nga ako nag-day off para makapagpahinga. Tapos papagodin ko lang yung sarili ko. Siyempre yung goal ko naman is para lang maiba yung environment ko, iba yung makita ko. Paminsan-minsan masarap din mag-travel mag-isa kasi nagagawa mo yung mga gusto mo, nakakain mo yung mga gusto mo, napupuntahan mo yung mga gusto mo na wala kang kasama. And ako kasi lagi akong dependent sa iba. Actually, siya lang naman talaga yung pinag-shopping ko ng pasalubong. Ay, meron pala ako na shopping ito. Pumunta ako dun sa Hamleys and bumili ako ng puzzle. Tinanong ko muna siya kung okay lang isabit to sa wall. And sabi niya, ikaw bahala kasi for sure, bibili naman yun mga anime. Pero okay lang. Actually, yung day off na inas ko is isa lang talaga, kaya nga day off. Tapos tinawagan nila ako na madami pa daw akong overtime. So, yun yung ginamit ko. Kaya the whole week off ako. Hindi ko alam, as in, sobrang pagod na pagod ako lagi. Hindi ako makatulog. And ayaw ko naman bumalik dun sa dati na kondisyon ko. Kasi one time, nagbabike ako and hindi ko talaga nakita yung sa right side. So, muntik na talaga kaming mabangga. Mura talaga yung lalaki. Pero syempre, kasalanan ko naman. Alam mo yung hindi na ako makafocus sa daan. Kaya naisip ko, hindi na tama to. Kailangan kong magpahinga. And meron pa din akong isang update kasi bago ako magbakasyon ng Friday, nag-message sila nung umaga na gusto nila akong bigyan ng permanent contract. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Para akong baliw ng araw na yun kasi nagbabike ako, umiiyak ako sa sobrang saya. Na after nung lahat ng pinagdaanan ko, yung hindi ako nabigyan ng permanent contract, na doon nagsimula yung depression ko and anxiety. Tapos bumalik lahat sa pagkabata. Alam mo yung feeling na buong buhay mo na-reject ka, tapos merong isang company na naniniwala sa'yo. Hindi pa nga ako nakaka 7 months. Tapos binigyan na agad nila ako ng permanent contract. Kaya nakaiyak na ako eh. Ang hirap sabihin sa ibang tao na kung ano yung trabaho ko. Kasi pag sinasabi ko parang ang baba nung tingin nila sa akin na ayan lang naman yung trabaho mo. Pero hindi kasi yun eh. Basta ang mahalaga, may trabaho ka, nakakatulong ka, napapasaya mo yung mga client mo, and may isang company na nagtitiwala sa'yo. Kaya thank you Lord talaga. Pero ito yung totoong update ko. Pupunta na ako sa airport ngayon kasi sunduin ko na siya. Kaya tatapusin na natin tong Living Alone Diaries na to. I feel so lucky I met you and